Magandang araw, gabi, hapon sa inyong lahat. Depende sa inyong timeline. Ako po si Ching Kitan, ang inyong pambansang world coach. Super excited ako tonight. And then, kung ano man ang timeline nyo, I just like to say hi to all of you. Kung excited kayo, type excited sa comment section right now. Whether you're in Facebook, YouTube, at syempre naman, I just like to say hi to Edna, to Belle, to Winston Jade, kay Jedril, kay ano naman, kay Bell ulit. Maraming maraming salamat kay Alexander Sumera. Thank you so much. Ang tanong po natin na pag-uusapan po natin ngayon, grabe kung gusto nyo mag-ipon, magpalago ng pera, umasenso ng mabilis at simple. Ngayon po, whether we like it or not, we live in both worlds called one was physical and second is digital. 'Di ba? Mas madali na kasi po ngayon pag ginagamit natin digital sa paghawak ng pera. So sa usapan po natin ngayong araw na ito, no, o ngayong episode natin na ito is usapang Diskarte Live. Pag-uusapan natin ang digital banking para sa pag-asenso, 'di ba? Paano ba talaga? Pwede pa talagang umasenso sa pamamagitan ng digital banking? Yan ang pag-uusapan natin. Itag nyo ng mga friends nyo Family, i-share ang live na ito. Ready na ba kayo? Kung ready na kayo, type kaya mo sa comment section. Type kaya mo. Kung ready na kayo, type kaya mo sa comment section. Thank you very much, Winston. Thank you, Rodora. Thank you, Benz. O sa, syempre naman, yung mga ating mga kaibigan din sa, syempre, sa ibang platform, katulad ng Facebook, sa YouTube, pakitype lang po, kaya mo. O kung kaya mo, kaya natin lahat, di ba? Si Alexander, kay Roy, maraming salamat kay Maria, kay Alexander, kay Winston, kay Ibanez, kay Rodora, kayang-kaya daw. Si Edna, kaya din daw. So, let's first talk about yung expectation. Expectation natin, umasenso, gumanda ang buhay. Pero yun nga, ang tanong, Mirna, J. Patricio, Almera, Divina, Legispiration, Edward Jr., Nalia, Myra, and Waterford. Ito, yan ang mga expectation natin, Analisa. Pero anong reality? Ang reality po natin is this. The reality is, bakit kaya mahirap umasenso? That's a problem. Marami kasing gustong umasenso, pero yun nga, nahihirapan. Parang ano lang yan bubusina lang po ako, no? 'Di ba? Parang gusto lang natin pumayat, 'di ba? Gusto natin talaga maging slim ang katawan natin. Pero ang hirap, 'di ba? Nag-agree kayo, minsan mahirap. Type agree sa comment section kung nag-agree kayo. Yung parang ang dami kasing tukso, 'di ba? So si Roy nag-agree, oh. Tapos Hi Marian, nice nice to see you. Okay, alam nyo, marami kasi yung nagsasabi, mahirap kasi umasenso, kasi number one, wala akong ano, malaking kita or extra pera, di ba? Nasabi nyo na ba yung sarili nyo? Type yes kung nasabi nyo. Liit kasi ng kita ko eh. Oo. Ito yung reality, no? Real talk lang po tayo. Naalala nyo yung pinakaunan yung kita? Yung pinaka first salary. Maliit o malaki? Maliit o malaki? Maliit. Himala. Nung maliit ang kita, napagkakasya, minsan may sobra pa. Nung lumaki na kita, nagkulang na, nagkautang pa. Sinong guilty? Type guilty. Si Ma'am Maria natatawa, oo. O yung mga nandito sa Zoom, magparamdam naman kayo. Magbukas naman na kayo ng camera para makita naman natin ang inyong kagandahan at kabutihan. Diba? At kagwapuhan. Hi, Emmanuel. Thank you for opening. Si Maria lang daw ang guilty. Si Janet guilty rin. Oo. Thank you, Melanie. So, yun nga. Ang totoo, hindi mo kailangan ng malaking halaga para makakapagsimula ka ng mag-ipon. Alam mo, kailangan lang maging consistent Alam mo, ito lang reality, no? If you really want to save, mag-umpisa ka sa maliit. Bakit? Kasi kung hindi mo kayang mag-ipon sa maliit, let me tell you the truth and the truth will set us free, hindi mo rin kayang mag-ipon sa malaki. Kung nag-agree kayo, type agree. Hindi, kasi wala sa income yan Ang ibig ba sabihin, pag lumaki ng income mo, kaya mo na talaga mag-ipon? Parang sa pagnenegosyo yan, di ba? Eh, wala akong puhunan para mag-business. Ang tanong ko, may 500 pesos ka ba? Kung may 500 ka, kaya mo mag-umpisa. Kung hindi mo kaya, palaguin yung 500 mo, hindi mo kayang idoble 500 mo, kahit may 500,000 pesos ka,
hindi mo rin kaya. Ibig ba sabihin nung dumami na yung pera mo, natuto ka na magnegosyo? Nafa-follow niyo yung ano, parang frame of thought? That's number one reason. Second reason, which is valid, no? Valid. Ba't di ako nakakaipon? Hindi ko alam kung paano. Parang may mga, parang sa mga ibang tao nagsasabi, ay, ang baba mo naman. Napakasimple niyan, di mo alam. Pero unfortunately, hindi lahat kasi natuturuan na mag-ipon nung bata pa sila. Who among you is watching this live broadcast may say na in reality, hindi kayo masyadong naturuan sa pag-iipon nung bata ka? Type me sa comment section. Yung naturuan tayo na gumastos, naturuan tayo na mangutang, 'di ba? Parang normal lang ba yung utang? Pero yung pag-iipon, hindi siya normal. As a matter of fact, ito pa yung pinakamasakit, Jerry, Alexander. I don't know if you will agree with this. Sino po sa inyo nagsasabi na ang pangungutang ay normal? Type me also. Utang ay normal. 'Di ba? Hindi ko makalimutan yan eh. I attended isang, ano tawag dito? Yung parang, yung sa barangay, may ano, parang, ano yung parang sa mga bata. Tumutulong kasi kami doon. And then basically, naglalaro yung mga bata, mga 4 years old, 5 years old. Sabi nga, sige, bayan tayo. Ikaw ang tatay, ikaw ang nanay, ikaw yung anak. Tapos pino-observe ko sila, naglalaro sila. Oh, ito. Oh, magluluto na tayo ah. Andali lang. Wala tayong iluluto. Sumagot yung nanay. Bakit? Eh wala tayo pambili pambigas at saka ulam. Sabi ng tatay ganito. Sumigaw yung batang tatay, sumigaw sa anak niya. Anak, pumunta ka na sa tindahan. Mangutang ka na. Parang na-shock ako in the sense na, wow, yung laro, reality para sa bata. Kasi siguro, yan ang na-exposure nila. Kaya nga, huwag tayong magtaka kung may mga tao na hindi alam kung paano mag-manage ng pera. Pangatlong dahilan kung bakit hindi nakakapagsimula sa pag-iipon, ito, sino sa inyo guilty rin na tinatamad kayo? Tinatamad kayo mag-ipon at magbukas ng account. Di ba? Lalo na in reality, ito yung reality. Pag ang ipon, di ba, ay madaling abutin, ito rin ay madaling kupitin. Di ba? Sino sa inyo also guilty na nag-umpisa kayo na mag-ipon pero hindi nabubuo? Kasi may kumukupit si Jojo na nagtaas ng kamay. Hindi, pero pag ito, honestly, ito atin na lang ito. Pag nilagay mo sa malayo yan, like for example, nilagay mo sa bangko, eh syempre, kailangan mo pang mamasahe, kailangan mo pang ano. Di ba? Parang wag na lang. Iwan ko na lang yan dyan. Pero ito yung good news. Ito yung good news. Ngayon, may pagkakataon na rin na pwede kayong ika nga magbangko na hindi kayo magko-commute. Kaya ang tanong, ano kaya ang pinaka-challenge sa pag-iipon at pag-aasenso? Paki-comment lang sa palagay nyo. Right now, I want you to type. Ano sa palagay mo personally, kayo, ano yung challenge para sa inyo? Sa Facebook, mag-type din kayo. Sa YouTube, mag-type din kayo. Ito talaga ang reality. Sabi niyo, self-discipline talaga. Totoo yun. Totoo. Discipline. Ayun, pangalawa, discipline din talaga. Grabe. Grabe. Totoong totoo yan. Ano pa? We want to hear from you guys. Ay, oo nga. Yung budol is real. Temptation. Totoo. Luho. Wow. 'Di ba? At least nagpapakatotoo po tayo. I appreciate everyone who's joining. Pero ito yung reality. Ito yung reality. Look at me. Kung gusto, gagawa ng paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Guys, barkadang magastos. Si Jerry talaga. Uy, tanong ko sa Jerry, may napansin ba kayo na pumogi ako ngayon? Gumanda ang aking camera. Napansin nyo ba yan, Jojo? At saka oh, di ba? Oo naman, sandali, ubo ko ng ubo. Nag-upgrade tayo ng camera. Oo, grabe. Oo, may nag-donate.
Ay, Emmanuel, thank you. So, ito na, guys. Ito na. Siyempre, kung may problem, may solution. Let me offer you the solution para sa mga taong na-challenge talaga mag-ipon, umasenso. I would like to share with you smart strategies para mas mabilis umasenso. Alam mo, again, walang shortcut to success, but you can cut short your learning curve kung natuto ka. I highly recommend talaga kung gusto nyo talagang makaipon, umasenso. First rule, guys, sulat nyo to. Pay yourself first. Ikaw muna. When I say ikaw muna, bago ka gumastos, unahin mo muna yung sarili mo. O yung sarili, ano, ititreat ko yung sarili ko, deserve ko to, patay tayo. Hindi yun. Ang ibig ko sabihin, unahin mo muna ang kinabukasan mo. Mag-ipon ka muna. Magtabi ka muna. Kahit na 5% lang, 10%. And ang pinaka-best niyan talaga, yung parang wala nang isip-isip, yung ginagawa po namin. Ang tawag po namin is ASP. ASP. Ano itong ASP? Automatic Savings Program. Ang ibig sabihin po ng Automatic Savings Program, Alexander Lovely, is this. Yung magbubukas ka ng isang account, 'di ba may mother account ka, tapos may second account ka. From the mother account, automatic, inonominate mo na kung magkano ang gusto mong buwan-buwan na itatabi. Like 500 pesos, 1,000 pesos. Tapos automatic na transfer na po siya dyan. Para siyang ano, tax. 'Di ba pagka sumasweldo, 'di ba? Automatic deducted na ba yung tax? Yes or no? 'Di ba? So parang hindi mo na siya nakikita, para siyang tax. Pero ang good news, hindi mo namamalayan. As a matter of fact, meron kaming ganitong account na pumapasok po in a, yun nga, is a digital bank. Ang nangyayari po niyan, nung chinek po namin, na-shock kami. Wow, naka 6 digits na pala na hindi mo namamalayan. Number two, okay? Ang tamang strategy, huwag mong iiwanan yung pera mong natutulog. Gisingin mo. Ang ibig sabihin po ng ano, yung parang do not allow your money not to earn money. Ang goal po kasi ng pera ay pagtrabahuhin ng pera. Kasi ito lang po FYI. Number one, when we start, we work for money. 'Di ba? Katrabaho tayo para kumita ng pera. But, listen to me. There must come a time, Jerry, Alexander, Zen, that you should learn how to make money work for you. Bakit po? Para pagdating ng panahon, pag tumigil ka na sa kakatrabaho, may pumapasok pa rin pera. Ang tawag po natin doon ay passive income. And may good news good news. Meron tayong pamamaraan ngayon na pwede na tayong kumita ng mas higit pa sa mga normal na bank. And later, i-share ko po yan sa inyo. Kaya huwag kayong mawawala. So, again, let me ask you this question. Anong goal ng pera? Anong goal ng ipon? Ano? Pakitype lang. Anong goal? Sumagot kayo ng maayos parang awa nyo na. Baka sagot niya, ay ano, pang gastos, oo, pang travel. No, tama. Para to earn, palaguin. Tama, Emmanuel, tama, Maria, tama, Kat, tama, Zen, tama, the deliverer. Tama, ano, Ibanez. Thank you very much. Pangatlo, diskarte para dalo pang dumami at lumago at umasenso ang pera. Ito, maghanap ng dagdag income para mapadali ang pag-asenso. Whether we like it or not, kahit gusto mo mag-ipon, 'di ba? O kahit gusto mo magtipid, ang pagtitipid may limit. Agree o disagree? 'Di ba kunyari, hindi mo naman pwede sabihin, hindi na ako kakain. 'Di ba? Hindi naman pwedeng gano'n. Yung pagtitipid, okay siya, pero limited yun. Pero itong good news, ang income, unlimited. Agree? Kaya nga guys, ito lang, ah, kahit na mag-join ka ng session ko, manood ka lahat ng mga podcast ko, channel ko, YouTube, lahat. Alam mo, pag hindi ka nagdagdag ng income, wala tayong pag-uusapan. Agree? So, how can you increase your income? Let me encourage you. Number one, upskill ka. Upskill. When you say upskill, kung ano yung alam mo na meron ka na pinagkakakitaan, dagdagan mo pa. Kasi habang gumagaling ka, tumataas ang value mo as a person. Kunyari, dati hindi ka marunong mag-edit. Di ba? Gusto mo matuto mag-edit.
Dati hindi ka marunong, let's say, mag-graphics, natuto ka mag-graphics, 'di ba? So, ang dami na pong opportunity ngayon. Kaya nga upgrade your skills. Number two, ano pa yung side income? Alam mo yung pinaka-best for me? Benta. Sales. Pwede ka magbenta ng real estate, insurance. Ang kagandahan kasi ng mga ganito, FYI, walang puhunan. Ang puhunan mo, pagod, oras, laway. Again, pagod, oras, laway. Pag napagod ka, pwede kang matulog, di ba? Yung oras, di ba, gamitin mo ng tama. At pangatlo, laway. Pag naubos ang laway, ano gagawin mo? Ito, inom ng tubig, bawi puhunan. Hindi ka malulugi kasi tubig naman eh, 'di ba? Kaya nga guys, number one, pwede kang mag-upskill. Number two, pwede kang magbenta. Kaya nga, ang tanong ko po ngayon sa inyo right now, ito yung mga walang puhunan, walang puhunan kasi skill nga ginagamit mo, yung sa pagbebenta, ginagamit mo rin oras at saka skill mo. Ang tanong ko ngayon right now, and I want you to be honest with me, with your permission, pakitype sa comment section, anong ginagawa mo ngayon para ikaw ay umasenso? Pakitype lang. Hihintayin ko yung type nyo. 'Di ba? Ano ang ginagawa mo ngayon para ikaw ay umasenso? May ginagawa ka ba? Baka panay plano ka na lang, wala ka namang ginagawa. O si Ima nagsa-sideline. Si Donnie ko 24/7. Hindi ko naman pwede sa 24/7. 7-Eleven lang siguro. O si ano, Maria nag-aaral lang ng soap making. Good. Sheila, side hustle. Si Rogeline, mag-pray ka na magkatrabaho ka. Oo. Tapos si Benz, naghanap ng course para to improve skills. Good. 'Di ba? Alam mo, ito lang Alexander, panalo yan. Pag-aralan mo talaga AI, ang galing niya. Guys, ito lang Gusto niyo talaga matuto mag-invest? Yes or no? Jo, pakinggan mo ito mabuti. Ang pinaka-best investment na pasukan mo is this. Invest in yourself. Ikaw dapat. Ikaw ang Kasi yung pinakamalaking pwedeng magdala sa'yo ng pera, ikaw. Pag nag-invest ka sa skill mo, pag nag-invest ka sa knowledge mo, alam mo, ikaw rin gagawa ng desisyon eh. Pag natuto ka, madali na lahat yan. So right now, ito yung tanong, Chinky. So, ngayon, wala akong ipon. Ngayon, alam ko na ano yung mga pwedeng diskarte. Unahin ko muna yung pag-iipon. Tapos, kailangan palaguin ko yung pera. Number three, maghanap ako ng additional income. So, ano naman relationship niyan sa digital banking? Paano ka i-empower ng digital banking? 'Di ba? Irene Druin, Angelica Atera, Zarney and Eduardo. 'Di ba? Junior, nagpapahulog daw sa mga motor, ha? Okay yan. Alam mo ba, ito lang po, FYI, ang digital banking is one of the most convenience way right now of, in other words, transacting. Pwede kang, at the same time, napapadali ang buhay mo kasi ito lang po yung hindi masyadong na-appreciate ng tao eh. 'Di ba dati, para pumunta ka sa bangko, biyahe ka, pipila ka, and then no offense man, yan ang pinakaayaw ko. 'Di ba? Imagine mo magde-deposito kang pipila ka pa. Para kang nape-penalize eh, 'di ba? Pero ngayon, hindi mo na kailangan gawin 'yan because digital na. At pangalawa, ito yung pinaka-best. Listen, 'di ba kanina sinabi ko sa inyo na pwede kayong magpalago ng pera kahit kayo ay natutulog? Pwede kang kumita ng mas malaki kumpara sa traditional bank. FYI, ang traditional bank gives you 0.10% to 0.25% sa interest sa savings account kada taon. Imagine mo. 0.10, wala pang 1%. Imagine mo, sa 10,000 pesos, 'di ba? Wala pang 10 pesos, piso lang. Ulitin ko sa 10,000 pesos, piso lang ang interest kada taon. Grabe. Ang inflation rate natin nasa 4%, 5%. Pero alam nyo ba, good news, baka hindi pa alam ng karamihan, sa digital banking, digital banks, they are offering, especially yung kapartner natin ngayon, UD, they're offering 3.5% to 6% interest per year. Antindi nun, kapatid. 3.5 to 6% interest per year. At minsan, umaabot pa ng 8% kung may promo yun. Oo. Ito lang, FYI, just to give you a perspective. Siyempre, nagtatanong kayo, sandali lang. Bakit kaya
mataas ang interest ng digital bank compared to physical bank. Parang ano lang, to strike a balance, I want to educate you. Nagtanong na rin kasi ako sa isang may-ari ng bangko. At ang sagot sa akin, kasi pag physical bank, kukuha kami ng lupa, uupa kami ng lupa o bibili kami ng lupa, magpapatayo kami ng bangko, di ba? Tapos ang halaga nun siguro nasa 30 million, 50 million, depende kung gaano kalaki ang bangko. On top of that, may CAPEX, one time yung and a one time cost. And then meron pa tayong OPEX. Mag-hire sila ng bank manager, security guard, teller, lahat at araw-araw pa sa swelduhan nila. So meron silang tinatawag na operational expense. But compared to digital bank, ladies and gentlemen, tanggal lahat yan. Wala na yan. So anong ibig sabihin? Makakamura sila sa CAPEX, sa capital expenditure, yung upfront, plus the fact, yung OPEX, wala silang babayaran. So anong ginawa? Yung CAPEX and OPEX, transfer nila at ibinalik nila sa tao. Hello? Maliwanag ba? Clear? Kaya nga minsan nagtataka, how can they, why? Kasi nga, wala nga sila ng ganong kalaking operational expense. Imbis na ibigay sa bangko, binibigay na sa tao. Yun. Ang kagandahan, yun nga, once you're with a digital bank, okay, sa UD, mas mataas po yung interest, mas mabilis na lumago ang ipon mo. That's number one. Pakita nga natin benefit. Number two, may access ka pa sa investment tools at budgeting features. Number three, real-time tracking yan ha. Hindi ka, at saka ang kagandahan yan, mamamonitor mo na, hindi ka nalalampas sa budget mo. And then, next pa, fast. Di ba? Secure. Fund transfers. At alam nyo ba, ladies and gentlemen, March 15, FYI lang, and by the way, before the FYI, alam nyo ba na lahat ng mga, like for example, ang Union Digital, I just made a research, they are covered by PDIC. Ano pong PDIC? Philippine Deposit Insurance Corporation. Ang ibig sabihin po niyan, ang pera na ininvest po natin doon ay secured by how much? 1 million pesos as of March 15. So kung may pera ka doon, 1 million, 'di ba? Para for peace of mind. Paano na kung mawala 'yan? Paano kung 'di ba nasa internet niya mawala 'yan? Covered ang pera ng 1 million pesos according to PDIC. And the best part, yun nga, walang maintaining balance, walang hidden fee. Yun, giginhawa talaga. Kaya nga especially if you are a housewife, you want to pay bills, you can use talaga digital banking, 'di ba? Or if not naman, you're a student, you want to transfer money, you're in business, digital banking is ang pinakamabilis, pinakamadali, pinakamaginhawang paraan na para ikaw ay makapagnegosyo, makapag-ipon, makapagpundar at umasenso. Kaya nga ang tanong ko po sa inyo, gusto nyo bang matuto kung paano kayo ika nga gumamit ng digital bank? Type kaya mo. Type kaya mo sa comment section. Para ika nga tayo po ay makaipon na. Di ba? Umasenso na. Type kaya mo. Kaya nga para sa mga taong nagta-type ng kaya mo, subukan nyo po. Free naman to. You can download the UD app right now. UD app, para sa mga nagta-type ng kaya mo sa comment section, pwede nyo paki-type na lang po, pakilagay na lang po. Yung dito rin sa digital sa Zoom po, paki-type lang yes. Ito na po, you can download the digital app bank of UD. It's for free. So wala kayong babayaran and then walang maintenance fee. And then right now, before we continue, guys, meron tayong gusto kong sagutin. This is going to be a Q&A session right now. You can ask me anything. You can ask me anything. Let us welcome right now si Kim D from Union Digital. Hi, Kim. Hello, hello everyone. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng viewers natin sa lahat ng platforms. Ayan. Sige po, unahin po natin yung nasa Zoom po natin. So far, wala pa po kaming nare-receive na questions sa ating Zoom channel. So kung meron po kayong mga tanong, paki-chat na lang po dito sa ating Zoom. At pwede din po kayo mag-raise ng hand, no? Para po matawag po namin kayo at pwede po kayong mag-unmute. At personally nyo po pwedeng itanong si Sir Chinky. Ayan. Kim, meron Okay. na tayong a few questions here right Yes now. po. Okay.
Let's start with question number 1. Ayan. Saan po ba? Teka lang po ha. Let me check po. Nandito, ako na magbabasa. Ayan, okay. Sige, ito po. For our question number 1, safe po ba ang digital banks? Ayan, Sir Chinky. Baka Yes, pwede. legitimate po ang digital banks, 'di ba, in the Philippines. And then as of right now, correct me if I'm wrong, tama ba? March 15, 1 million na ang PDIC coverage. Yes po, 1 million na po. Yes, Mm-mm. 1 million na po. Oh, I just want to ano lang, be sure. Baka mag-abono kasi ako ng 500,000. Dati kasi 500,000 lang. So, as long as they are PDIC covered, make sure lang yung bangko na papasukan nyo ng digital ay ano, PDIC. Next. Okay, ang next question po natin. Mahirap ba mag-open ng digital bank account? Ay, Ayan. nako. I think ikaw makakasagot niyan. Oo po. O Di sige, ako ba? na po ba sasagot, Sir Muna. Chinky? Oo, ikaw ang taga Oo. Sige po. So, ang digital banks po ngayon, bali, pinapabilis po nila ang pag-open ng isang bank account. So, mostly lahat po ng digital banks, one valid ID lang at isang selfie lang po ang Wow! kailangan. Selfie Oo, lang. selfie lang. Magsa-selfie lang gamit po yung cellphone. Tapos boom, meron na po kayong digital bank. And syempre sa UD, ganun din po. Napakabilis lang din po mag-open ng bank account sa aming app. At Yun the same po. time, di ba na kailangan pa na pumunta pa ng branch, di ba? Yun ang kagandahan. Branch ngayon, yun na po ang ano ngayon eh. Yun na ang trend. Galing, Digital galing. banking is the key. Next. Ayan, ang next question po natin, anong digital bank ang may pinakamataas na interest rate? Ako, syempre, iba-iba yung mga promos niya, di ba? Ako, Tama. may time na meron akong pinasukan na isa na umabot pa ng 6 to 8%. Di ba? Depende po talaga iba-iba Ngayon, po kasi talaga ang interest rate. And depende din po kasi sa market yan. okay, kaya ngayon, magkano kaya sa Union? Ayun, yung digital bank po, up to 4% po kami sa savings po namin. Opo. Oo, may katanungan dito sa Zoom, oh. Pwedeng basahin kay Maria Liwanag. Ako na Um, magtanong. Sino ba owner incorporators ng UD? I think you can answer that, Kim. Part po ang UD ng Aboitiz Group. Opo. So, part din po kami ng Union Bank family. Hmm. Ayan. Sponsor po, President and CEO po namin ay si Mr. Bong Mojica po. Tapos, how much daw maintaining balance? Wala pong maintaining balance ang Union Digital. Ayan. So, maski magkano po ilagay nyo dyan, okay lang po. Hindi po magsasarang account ninyo. So, Yun ang po ang ibig sabihin yan, Kim, kahit na, let's say, may 200 pesos ako, hindi mababawasan yan? hindi po. Wala O, pong maintaining balance. Tapos tutubo pa po yan. Dahil po up to 4% po ang pwedeng kitain ng pera ninyo sa Union Digital. uy, grabe ha. 4%, that's good already. Parang, actually, kung sa Pag-ibig MP2, mga 6 to 7% ang lock-in for 5 years yan. Ito, dito, 4% pero walang lock-in, di ba? Wala pong lock-in. Pwede po kayong, kunwari, maglagay po kayo dyan ng 500 pesos. Okay lang po, 200 pesos, 100 pesos. Pwede po, maski magkano po. Yeah. And then, paano daw mag-start? How much should they deposit? Paano po mag-start? Bale, all they have to do is just to download the app and then just go through the sign up process. And Mhm. then, yun na po. Pwede po kayong maglagay po ng pera doon. Pwede po through InstaPay, PesoNet, bank transfers, cash in, cash out. Pwede po. Savings lang po ba ang ino-offer ng UD? May savings po, meron pong time deposit, and coming soon po, marami po pong products na papasok po sa ating app. So, download nyo na po ngayon para po makita nyo po at kayo po ang unang makagamit if ever po mag-release po kami ng bagong mga produkto sa Ito, ating. isang legitimate question ni Jojo. Sinabi niya, safe ba to sa mga hacker? Safe na safe po kasi po ang beauty po ng digital bank. Meron po kaming mga different two-factor authentication na nasa app po na pwede pong magamit. And yun po, very high-tech po ang aming security when it comes to digital bank. So safe na safe po ang pera, and of course, insured po ng PDIC gaya po ng sinabi namin, at regulated po ng BSP. Ito, sabi naman ni Winston, available po ba ang cash in via SM for UD? Cash in po, SM as of now po hindi po. Pero meron po kaming list ng cash in partners. Isa po doon si Cebuana, Villarica. At meron pa pong listahan, pwede nyo pong i-visit yung website po namin at ang aming Facebook page para po sa complete listahan po ng cash in agents natin po. Paano naman yung mga kaiponaryo natin sa abroad na gusto, pwede ba mag-open? Yan ang tanong. Sa abroad po, basta po meron po kayong local mobile number na
Philippines mobile number, pwede po kayong mag-open ng account. Tsaka meron Hmm. po kayong valid ID na Hmm. Philippines po naka-register. Kailangan Philippines na dalawang qualification, Filipino. Filipino citizen po dapat. Opo, wala pa po kasi kaming capability kapag po hindi po kayo Filipino citizen. Pero kung meron po kayong existing ID, driver's license and all the other IDs na accepted po, national ID, pwede pong mag-open at dapat po meron din po kayong mobile number na Philippine registered. Ang tanong ni Jason, paano naman yung KYC? KYC po, ayun po yung sinabi ko po kanina. Bale, dun po sa app, bale, ang kailangan nyo lang pong gawin ay mag-fill up po kayo ng application form. Ito po yung typical na tinatanong po sa lahat ng bangko. Fill up nyo po yun via the app. And then, papapicturean po sa inyo yung ID ninyo, front and back. Magsa-selfie po kayo. And then, ayun na po. Mabilis lang po yung proseso. Yun lang po ang Ibig kailangan. sabihin ng KYC? Know your customer po. Kala ko kasi manok. Usually yung yun po usually ginagawa kapag mag-a-apply po sa bangko, 'di ba? Ah, Nag-fill po ng application form, 'di ba? Ang mm, dami-dami pong requirements na hinihingi para po oh, magkaroon kayo ng bank account. Pero dito po sa amin, actually sa lahat naman po ng digital banks po 'yan, purely digital po lahat ng mm, application. So wala na pong pagpunta sa branch. Lahat yeah. po nagagawa yun. Ito, talong pa Kim, yung ano daw yung referral code dito? Nasa page ako ngayon. Ano yung referral code? Referral code. Meron po Ah, kasi kaming mga special referral code pag may promos po, pero right now po wala po kasi kaming promo. Okay, So, okay. kung wala po kayong referral code, wag nyo na lang po siyang lagyan ng any fields po. Wag Yeah. na pong lagyan ng any information kung wala Anong ni po. Jerry, meron ba din siyang physical card na makukuha? Physical card po, very soon po magkakaroon po, pero as of now hindi pa po siya available. Okay. Meron bang charges sa transfers? Charges to transfers, InstaPay po ay free at unli sa UD app. So Wow. free po yan. So hindi nyo rin po kailangan magbayad ng any transfer fees. Ipunin nyo na lang po yung mga transfer fees na usually na charge sa inyo ng bangko po, no? So sa UD po, only at free at instant via InstaPay ang transfers. So Basta po anong proof? galing papunta Ma'am sa Kim, ano naman proof of deposit? proof of deposit po. O kunyari, nag-transfer na ako, di ba? Ano yung proof Hmm. na pumasok sa account? Di ba? Instant naman po yun. Makikita nyo po kapag nag-transfer po kayo galing ibang bank, depende po kung anong transfer platform ang ginamit nyo po. Sa PesoNet po may cut-off po sila, hindi instant. Pero kung InstaPay, instant po yan. Question, just in case naman, syempre, or let's say, may nangyari, hindi na-transfer, sino dapat puntahan nila at tawagan nila? Dapat lang po silang mag-send po ng email sa aming customer service. That's help@uniondigitalbank.io. Itatype ko na lang po siya sa chat box para po makita po ng lahat kapag nagka-problema po sa inyong mga transfers at sa inyong mga account. Salamat. At ang tanong naman ni Janet, what are the requirements naman or qualifiers para ma-select ni UB to upgrade to GSave or UpSave account? UB, saan po ba yan? Sorry po ha, hanapin ko lang po. What Mm-mm. are the requirements or qualifiers para po ma-select ni UB or do you mean Union Digital po? UD po ba? Ay, UD UD yun. to upgrade your GSave or UpSave account. Meron ba? Parang wala po atang baka po iba po to, baka po sa Union Bank po tong question na ito. Okay. Klaruhin ko lang po, Union Digital po kami. So separate entity po kami from Union Bank pero isang pamilya po kami. Baka po sa campaigns po or different promos po ni Union Bank ito. Copy. Passport ID pwede? Yes po. Pwede po ang passport as ID pag mag-a-apply po for a bank account sa UD. Anong Sir, document? Yeah, ano documents daw to submit to open an account? what documents to submit? Pwede po ang national ID, pwede po ang driver's license, SS. Marami pa pong iba. Nasa website po namin yan. Type ko po dito sa ating chat box ang complete listahan para po sa inyong reference. Kunin ko po. Sige, habang kinukuha ni Kim, meron ka bang sasabihin, Kim, a moment ago? Meron din po kasi po tayong mga questions po nang galing po sa inyong Facebook page. Gusto niyo Ay, po ba? sige, Opo. tapusin ko muna itong isang mabilis lang. Yan. Pwede ba Meron
Ay, sige po. Pwede bang mag-transfer daw from e-wallet to Union Digital? Yes po, pwede. So, it's the usual process lang po of transferring. Kailangan lang po nilang iselect ang Union Digital at alamin lang po nila yung account number po nila sa Union Digital. The usual process lang po of transferring. Hmm. Okay. O sige, may nakita ka na ba galing sa Facebook? Yes po, sa Facebook nyo po, meron po nagtatanong, ano po yung digital bank? Parang gusto mong ulitin tong session na ito. Napaliwanag ko na. Ako po Siguro eh. din na-late siya. Ang digital bank po ay isang bangko na ika nga parang virtual siya, 'di ba? Meron tayong physical bank, meron tayong digital bank. Meron tayong physical meeting, meron tayong digital meeting. Katulad ngayon po, digital po tayo. Parang Zoom siya, 'di ba? So parang online siya, lahat nangyayari po sa internet. So ngayon po, pwede na rin kayo mag-open na bank account, mag-transact, mag-deposit, gumastos, kahit wala kayo sa physical bank. Yan po ang ibig sabihin ng bank. Ito Okay? po, meron din pong question. Paano po if mag-open sa under business? Siguro po ako na po ang sasagot nito. So far po sa UD, wala pa po kaming corporate account. So Mm-mm. hindi pa po ito pwedeng magamit for business po. Ayan. Kung may nagtanong, may nag-register na ako pero wala pa akong na-receive na OTP. Ayan. So usually po kasi ang OTP depende po sa signal ng inyong telepono. So Mhm. minsan po nade-delay po yan dahil pwede po mahina yung signal. So hindi po agad-agad nare-receive. Pero po Mm-mm. pro tip lang po dun sa mga nakapag-open na po ng account at Mm. para mas mabilis po ang experience, pwede po nilang i-activate ang in-app OTP para hindi Mm. na po nila hintayin ng OTP na sinesend po via SMS ng ating mobile carriers. Pero dun po Yeah. yun para sa mga naka-open na po ng account. O Ayan. baka ano lang, ma'am paki-check lang, baka dumaan ng EDSA na traffic lang ng konti. Abangan niyo na lang. Yun Okay. lang. Ito naman, from BPI to UD, meron bang transfer fee? Opo. So BPI po kasi if I'm not mistaken po, meron po silang standard transfer fees kapag Mm. po gagamit ng InstaPay pag instant. So usually mag-a-apply po yung transfer fees ni BPI pag magta-transfer po kayo galing ibang bangko. Pero pag galing po ng UD, papuntang ibang bangko, free po yan. Via Wow. instant. Ay, di maganda talaga kung siyempre free, di ba? Ito, Yun. sabi ni Maria Liwanag, totoo ba? Nag-email sila pag na-receive na nila ang deposit. Totoo ba? Yes po, oo. Meron po kami usually sinesend na email pagka ganun po. Oo. Tapos, how fast the customer service of UD? Ayan. Okay, ang customer service po namin naman po, usually of course marami po silang sinasagot na concerns via email of course. So you just need to give them at least 24 hours po to attend to your concerns. Opo. Mhm. They're trying their best naman po to attend to all the concerns that they're receiving every day. Mm. Ayan. Wow, grabe. O ito na, yung para sa mga taong nagtatanong, di ba? Kung may concern sila, paano sila, saan sila pupunta? Anong email? Ayan, sa help at Union Digital, tinype ko na po siya kanina. Type ko na lang po ulit. At ito din po, pwede din po pala silang mag-submit po ng ticket via the UD app. Ayan, so pag Ah, meron na po kayong account sa UD app, meron pong submit a ticket doon sa bandang kanan na corner. Pwede nyo pong i-click yun at pwede kayong mag-submit ng ticket para i-raise po ang concern ninyo sa aming CS team. ito Ayan. kay Myla, meron ba? Pwede ba mag-loan dito? Pwede mag-loan. So sa ngayon po, sa UT app po, hindi pa po siya available but very soon po magkakaroon na at ina-announce po namin yan. Ah, Ayan. ulitin, si Saldi naman, ito. Magkano daw interest sa UD Bank at ilan po maintaining balance? Siguro na late siya. Pakisagot na Ang rin. maintaining balance, zero maintaining balance at of course, ang savings po natin pwedeng kumita ng up to 4%. Yeah. Ano yung minimum age to register? 18 po. Ano yun naman yung maximum? Maximum ay Diyos ko po. Any po siguro. Ay, Basta po kaya grabe. mag-ipon, pwedeng pwede. Grabe. Guys, ito lang ito, international rate po ba ang TD? Yan, ang tanong. International rate po ba? It's an international rate. Ang time deposit siguro. International rate? Or Ah, interest interest rate? rate. Ano ba po? Up to 4% din, 4% din po ang TD po namin. Oh, ganda na, di ba? Ah, Fix po ang 4% para sagutin ko lang po ang tanong ni the deliverer.
Yeah. Pwede bang tumaas? Pwede pa po, depende po yan sa market. Opo, dun po nakadepende ang ating interest rate. What is Yeah. the message? Ano na daw, based on past performance, ano yung maximum na inabot ng interest rate na? Maximum, dati po kasi nung nag-launch po kami, umabot po kami ng up to 6%. Ayun po. Wow! Of course, kapag nakapag-apply po kasi kayo nung time na yon, of course, 6% na po yung kikitain ng pera. Pero ngayon po kasi bumaba na po tayo ng 4%. Dati Pwede, po, ano kami, oh, 6%. pwede bang ibalik yung kahapon? Sana nga po eh. Sana Eh, nga. guys, ito lang FYI, just like to educate you, no? Pagka meron kang emergency fund, kasi yun nga, I encourage people to ang best niyan, you put your emergency fund on higher interest. So it can yield income. Kunyari for 100,000 pesos, 100,000 pesos, more or less 4%, it's 4,000 pesos ba? Tama, Kim? Yes, 4,000, no? percent. Oo, hindi, at 100,000 per year, 4,000 ang ma-generate. Ah, Tama ba? yes po. Yes po. Kung Tapos, 4%. oo, Oh, less tax dun. math po kasi. Oo. So, Yes. at least tumutubo pa rin yung pera nyo. 'Di ba? Kaysa Mm. ilagay mo lang siya sa normal na bangko, 'di ba? Na walang kikitain talaga, 'di ba? Oo. So, yun. And ang tinatanong, saan daw ini-invest ng UD ang pera? Saan po? Medyo ano din po 'to, baka hindi ko po masagot 'tong tanong na 'to, baka po para sa aming treasury department, baka treasury po ang makasagot. Opo. Is yung 4% net of tax? Hindi po, kasi may tax po 'yan. Opo. Oo, less 20%, tama? Mhm. 20%. Agree? So, kunyari 4,000 less 20% magiging 3,200. Yan ang maging neto. Tax pa po, opo. Yeah. Eh, mas maganda niya kaysa wala, di ba? Mm. Sa sari-sari store daw, pwede daw gamitin yan for cash in and cash out. Pwede ba? Cash in and cash out. Pwede, meron po kaming partner agents. So, pwede po definitely mag-cash in and cash out sa mga partner agents po namin. Yung postal Ilista ID, na lang po namin dito. Po, yung postal ID, pwede bang verification? postal ID kasama po yun. Pwede. Okay. Wow, grabe ha. Talagang very active ha, yung mga ating mga kaiponaryo. Alam mo, I'm really happy for you guys that you're getting educated, no? Yung sa akin nga, ilang taon na yung bank, liit pa rin ng interest. Kaya nga yun nga that's the point, di ba? Ah, we just need to learn how to maximize yung mga tools right now para ma-maximize talaga natin yung ating income. Okay, guys, may pahabol pa kayo? May pahabol pa? Pag nag-download ako, pwede bang pero di ma-update. Huh? Pero di ma-update. Bakit po kayo nagkakaganon? Pwede po yan. Try nyo lang pong i-restart yung phone ninyo po. Baka po sa App Store ninyo po yung nagkakaroon po ng problema. At mag-clear po ng memory ng phone. Or, Baka po or if, yeah. Baka yung ano naman, ang problema mo, your internet is not yet paid. Yan ang problema. Kaya hindi mo ma-update. Okay, ito naman, if we are after security of our investment, at least we know where UD is investing. And, babalikan po namin kayo, Miss Arlene, para dyan po sa tanong ninyo po. okay, any parting words, Miss Kim, para sa ating mga kaiponaryo? Ayun po, mga kaiponaryo at sa lahat po ng viewers po natin. So sana po marami po kayong natutunan sa aming session with Mr. Chinky Tan. At marami po kaming magiging episodes at live sessions po. At of course, marami po kaming mga makakatulong na videos na i-upload po namin sa aming social media pages. So sana po, subaybayan nyo po yon. At i-download nyo na po ang UD app at mag-start na po kayo mag-ipon. Very important po yan kaysa po natutulog ang pera ninyo sa inyong alkansya, sa inyong mga traditional banks. So mabuti pong ilagay nyo na lang po yan sa UD para po tumutubo po ng mataas ang inyong mga pera. Yun lang po. Maraming salamat at Mabuhay magandang ka, Miss Kim. At syempre naman, maraming salamat. Mabuhay kayo, UD, para sa pagkakataon na ito. At guys, tayo mga kaiponaryo, huwag lang natin ilagay sa bahay. Pag nakaipon na tayo sa ipon box, lagay na natin sa yung bangko na pwede mapagkatiwalaan at mas mataas ang interest. Maraming maraming salamat po. Thank you guys for tuning in. And please do follow me at all my social media. Syempre sa YouTube, Facebook, TikTok. At don't forget also to tune in at our podcast channel sa Spotify at sa Apple. Yes.
Thank you very much, guys. Mabuhay po kayo. Pagpalain po tayo ng Diyos. Thank you very much, mga kaipunaryo. Tatandaan, parati kong sinasabi, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Bye-bye!